Questionable matud ba ang timing sa pag-impeach sa House of Representatives kang Vice President Sara Duterte sumala sa usa ka political analyst. Unang higayon matud ba nga wala natuki ang impeachment ug naaprubahan dayon. Ani report ni John D. Esteban. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Questionable ang timing sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Kinisigon sa usa ka political analyst ato sa interview sa GMA Regional TV1 Mindanao. Wala matud pa natuki ang impeachment ug kalit na lang giaprubahan. Karon lang matud pa kini nahitabo sukad. So this is very unusual kasi usually ang ginagawa natin is that magkakaroon muna ng deliberation. Submit yan sa committee, magkakaroon ng deliberation in public. No? Maririnig natin yung arguments ng for impeachment, maririnig natin yung arguments ng against impeachment, ano ba yung mga evidence, no? So kahapon, weird, no? Out of nowhere, bigla na lang, no? Pinasok nila yung fourth, no? Complaint, and then right then and there, they approved it. So, probably baka merong magpa-file dito sa Supreme Court. Ang articles of impeachment batok sa bise, paspas nga na-transmit sa Senado. Apan natapos ang session sa Senado kagahapon, nga wala na hisgutan ng impeachment ug sa June 2 pa kini mag-resume human sa eleksyon. Apan, wala pa matino kung kanus asugdan ang impeachment trial sa Senado. Ang Senado, ang impeachment court, umutaral kang VP Sara Duterte. Di na mga senador ang mamahimong judge umuhukom. Do you think there's enough evidence against Vice President, or do you think could she be removed from office given the time and the timing? Yan yung magandang tanong, no? Kasi hindi nga natin alam kung ano yung pinag-usapan, di ba? Manalang natin yung laman ng articles of impeachment nung nilabas na nakapirma na. Di ba? Malakas ba yung ebidensya? We do not know, no? Kasi sila lang yung nag-uusap doon. Di ba? Hindi nga natin alam kung paano nila ito diniscuss or nagkaroon ba ng discussion. Hindi natin alam kung saan diniscuss. O ba? Maraming nagjo-joke na baka under the table yung discussion, di ba? So yun yung medyo nakaka-insulto dito kasi hindi natin alam, no? Ano yung nilalaman, ano yung ebidensya, ano yung mga arguments for or against dahil sa binigla lang tayo nitong mga kongresista. Hindi natin alam kung ano yung kanilang discussion. Yung mga nangyari previous na mga impeachment, public po yung discussion. Nakikita po natin nag-aaway sila, nag-argue sila, 'di ba? Pinapalabas nila yung mga ebidensya. This time wala po tayong nakita, no? At yung impeachment complaint mismo, yung articles of impeachment mismo, nakita na natin after na-approve na ng Kongreso. Daan ang giingon ni Senate President Francis Escudero niadtong Disyembre nga bisan ato sa session break, pwede daw sila mag-convene isip impeachment court aron tukion ang impeachment kay pwede kining makonsidera nga special case. Apan nabali na ang maong pahayag. Wala matud pay trial mahitabo ato sa session break. 2/3 sa ihap sa mga senador nga mopabor sa impeachment batok kang VP Sara ang kinahanglang ihap una kini makumbikto. Kung titingnan natin yung numero, depende no? So kung ngayon mangyayari yung votation, I think this will favor VP Sara. Kasi syempre, very careful sila before na mangyari yung election. But if the votation happens after the election, na usual na nangyayari, no? Na pag may mga nananalo, they would always align themselves with the administration dahil nga dun sa mga benefits na makukuha nila. Medyo delikado po si VP Sara. Ugaling ma-impeach, unsang epekto o posibleng mahitabo? Marami kasing pwedeng scenario. Unang-una baka pwede naman siyang ma-impeach pero hindi siya matanggal, no? Part ng penalty for the impeachment is pwedeng suspension lang if the Senate so decide na hindi lang removal from public office yung penalty ni VP Sara. Okay? Removal and disqualification. Yun, medyo matindi yun. Pero pwede usab daw nga una magsugod ang plenaryo, mag-resign si VP Sara. So kung magre-resign siya, ibig sabihin, tapos wala na, moot and academic na yung impeachment trial, di ba? So ibig sabihin, kung hindi siya mako-convict ng Senado, pwede pa siyang tumakbo for 2028. John D. Esteban, 1 Mindanao.